Sa ibang balita, handa si Customs Commissioner Rufy Biazon na harapin ang mga reklamong isinampas sa kanya kaugnay sa pork barrel scam. Dawitin sa reklamo ang 6 na dating mamabatas, mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno at si Janet Lim Napoles. Balita hatid ni Lia Manialak del Castillo. Nahaharap sa reklamong malversation, direct bribery at graft and corrupt practices si Customs Commissioner Rufy Biazon na kapartido ng Pangulong Noynoy Aquino. Dahil yan sa halos 2 milyong pisong kickback umano niya nang maglaan siya ng pork barrel sa isa umanong NGO ni Janet Lim Napoles noong kongresista pa siya ng Muntinlupa. Hindi po nagiging criterion ang political affiliation ng mga ito. Nalalaman na lang ho namin yung political party affiliation kapag kumpleto na yung ebidensya at kiniklear na po sa akin, saka ko lang pinapa-check yung mga political party affiliation. Kilalang kaalyado ng Pangulo at naging 2010 senatorial candidate pa nga ng Liberal Party ng administrasyon si Biazon, na minsan pa ngang sinabing may kumpiyansa sa kanya ang Pangulo kaya hindi tinanggap ang alok niyang resignation sa Customs. Abala raw si Biazon sa mga pulong kaya naglabas na lang ng pahayag kung saan giniit niyang tapat siya sa tungkulin kahit noong kongresista pa. Pero handa raw niyang harapin ang akusasyong nakinabang siya sa PDAF or pork barrel niya. Sabi naman ng palasyo, I would have to defer comment until such time that I have been able to speak with the President. Dawit din sa parehong mga reklamo sina dating Ilocos Sur Representative Salaknib Baterina, dating Davao del Sur Representative Douglas Cagas, dating Davao del Sur Representative Mark Douglas Cagas IV, dating Davao del Norte Representative Arel Olano, dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy Jr. at dating Oriental Mindoro Representative Rodolfo Valencia. These are based on the personal or direct knowledge of the whistleblowers, especially Ben Hurloy, and may supporting documents, especially from COA. Sa kanila, tanging si Valencia pa lang ang nakuna ng pahayag ng GMA News. Hindi raw niya kilala si Napoles at nadamay lang daw siya sa kontrobersya. Si Celia Cuasay daw ang tumanggap ng kickback para kay Valencia, habang si dating Pampanga Representative at ngayon Energy and Regulatory Chairperson Zenaida Ducot naman daw ang tumanggap ng kickback para sa 6 pang mambabatas. Kaya sinampahan din sila ng parehong mga reklamo. Gayon din sina dating NABCOR President Alan Havillana, dating Technology Resource Center Director General Antonio Ortiz at ang kasalukuyang TRC Director General Dennis Cunanan, pati na ang sinasabing utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Gayon din ang 21 pang individual kabilang ang ilang state auditors. Sinisika pang makuha ng GMA News ang kanilang panig. Dapat lang na isama na rin ang mga state auditors kasi hindi dapat po ito mga nakakalusot sa level nila. Tulad ng mga naunang nasampahan ng reklamo, posibleng malagay din sila sa lookout bulletin at hilinging makansela ang pasaporte. Posible ring madagdagan pa raw ang irereklamo kaugnay ng pork barrel scam. Lia Manialak del Castillo, GMA News.